Napakalaking pinagbalatan naman nga ni ng ahas ang aming nakita at napakasungit na sawa. At meron ding napakagandang ahas. Ngayong araw naman nga ni ay gagala kami dito sa Amazon ng Albay dahil napakainit na ng panahon. Magsisilabasan na ang mga dambuhalang ahas. Itong nilalakaran naman pala nga ni namin ay dating dinadaanan ng tubig at ngayon tuyong-tuyo na. Kaya mapapaisip ka na lang nga ni kung saan nagtatago yung mga isda na naninirahan dito. Pagpasok pala nga ni namin dito sa gubat ay ito kaagad ang aming nakita, isang napakagandang ibon. Malayo pa lang nga ay kitang-kita mo na siya dahil naiiba ang kanyang kulay sa mga dahon. At dito naman nga may nadaanan kaming na-stuck na tubig at may nakatira pa ditong isang napakalaking hito. Siguro kinain niya na yung maliliit na isda dito kaya nag-iisa na lang siya. At habang patuloy naman nga kami sa paglalakad ay nakakita ang kasama natin dito ng isang baby na bronze back. Siguro bagong hatch lang ang ahas na ito dahil napakaliit niya pa. May nadiscover naman nga kami ditong bagong kuweba. Kaso pababa siya at may paliko siya dyan papunta sa kaliwa. Hindi na namin sinubukan bumaba dahil napakadelikado. Baka biglang may bumulaga na malaking ahas. At dito naman nga nakakita ako ng napakakakaibang gagamba. At may itlog pa siya sa kanyang puwetan. Anong klaseng gagamba naman kaya ang isang ito? At dito lang nga sa kanyang baba meron naman isa pang gagamba. Napakarami talagang nilalang ang makikita natin dito sa kagubatan. Kaya wag natin sirain ang kalikasan dahil napakaraming tagong yaman na dito. At ito naman yung paborito naming pang-ulam dito sa kagubatan. Napakasarap nito sa adobo sa gata. Kaso pag ganitong tag-init na ay kakaunti lang ang nakikita namin ito. At dito naman nga ay papasok sana kami sa napakaliit na kuweba kaso nakakita kami ng pinagbalatan ng isang dambuhalang ahas. At napakahaba pa ng pinagbalatan nito. Possible naman nga nasawa ang nagmamay-ari ng pinagbalatan na ito. Kaya hindi na nga kami dyan dumiretso sa loob dahil baka nandyan pa sa loob yung ahas at bigla kaming sugurin. Napakadelikado dahil hindi kami basta-basta makakagalaw sa loob ng kuweba na ito dahil napakasikip. Ito na siguro yung pinakamalaking sawa na makikita namin dito sa gubat kung sakali na makita namin yung nagmamay-ari nito. At kung makikita nyo naman nga mas malaki pa sa aking bota yung pinagbalatan ng ahas. At yan hinawakan pa ng kasamahan namin yung shed ng ahas. Siguro kayang-kaya ng kumain ng kambing. At dito naman nga sa unahan nakikita naman kami ng bagong molt na katydid. Napakaganda at napakakinis ng kanilang balat pagbago silang molt. At habang naglalakad naman nga kami dito ay nakakita naman kami ng isang napakalaking sawa. Halos kasing laki naman nga ito ng aking braso. Siguro naghahanap ng tubig ang ahas na ito dahil tuyong-tuyo na ang kagubatan. Meron naman nga nakita yung kasamahan namin dito ng isang napakagandang ahas at ito naman ang Tropidolaemus sabanulatus or mas kilala natin sa tawag na viper or dupong. Ang ahas naman nga na ito ay makamandag kaya kung maka-encounter man tayo nito sa kagubatan na iwasan na lang at huwag tatangkaing hulihin dahil napakadelikado lalong-lalo na kung hindi sapat ang ating kaalaman sa ahas na ito. At dito naman nga sa unahan lang kung saan namin nakita yung viper, nakakita naman kami ng napaka-cute na ibon. Hindi lang nga namin matukoy kung family pa ba ito ng sunbird dahil halos magkahawig sila at magkasing laki. At nang nasa daan na nga kami pa uwi, nakakita pa kami ng isang nightjar na palipad-lipad dyan. Siguro may hinuhuli itong insekto. At tiningnan pa nga namin yung pinanggalingan niya baka may itlog siya. Dahil itong mga nightjar halos dito lang sa may dinadaanan nangingitlog. Hindi lang sila basta-basta napapansin dahil naka-blend ang kanilang kulay sa mga damo.